bilang historical capital at birthplace of Philippine independence, ang probinsya ng Cavite, binisita ng ating good news correspondent na always happy, si May B. Dahil napapalibutan ng tubig ang malaking bahagi ng Cavite, pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tao rito. Mahalaga ang dagat dahil doon kami kumukuha ng aming kinakain sa pang-araw-araw. Malaking bagay sa aming mga tindera, ang mga mandaragat, para sa amin, meron kami mga maititindang mga isda. Naging malaking bahagi rin ng Cavite ng galleon trade o ang palitan ng kalakal sa pagitan ng Pilipinas at Mexico noong 1565 hanggang 1815. Ang malalaking barko na tinatawag na mga galleon dumadaong noon sa Cavite dahil masyadong mababaw ang baybaying dagat ng Maynila. Sa kalakalang ito nagmula ang ilang produktong kilala sa ating bansa ngayon gaya ng kamatis, sili at kakao. At tulad ng kasaysayan ng probinsya, ang mga pagkain ito may makukulay ding kwento. Isa sa pagkain Caviteño na hitik sa kasaysayan, ang tamales. So ang tamales, dinala ng mga Meksikano. No? So merong trans-Pacific changes na nangyari. Kasi yung tamales sa Mexico, mais yung ginagamit. At the same time, yung masa harina, no? Pagkatapos binabalot siya sa balat ng mais. Pero nung nalipat na yung tamales sa Pilipinas, nagkaroon na ng mani, ng galapong, ng manok, ng liempo, ng iklog, ng garbanzos. Institusyon sa paggawa ng tamales ang pamilya ni Elena. Ang recipe nito galing pa raw sa ninuno ng kanilang angkan. Si Luminada, na lula ng asawa ko, nakapag-asawa ng Amerikano, si Henry Robinson. Tapos gumagawa sila ng yung parang Mexican tamales na gawa sa mais. Tapos parang in-improve nila, ginawa nilang mani. At hanggang ngayon, yun ang sinusunod namin. 1900s pa lang daw, tanyag na ang tamales ng mga Robinson. Hanggang ngayon, hindi pa raw nila binabago ang paraan ng paggawa nito. Naku! Alam niyo po, naaamoy ko na po ang tamales sa inyo. Pero ano po muna yung mga ingredients? Oil, peanut. Pagkatapos haluan ng mani, hinaluan ito ng giniling na bigas at atsuete oil. Iho, ang bango. Parang kare-kare. Nilagyan ng tubig, asin, asukal at paminta. Hinalo-halo hanggang maging pino at malapot. Pagkatapos ng matagal-tagal na haluan, eto na nga po yung itsura nung hinalo natin kanina. Finished product. Pero ibang-iba na po yung kulay kaysa kanina na medyo light orange. At yung mantika po ng peanut o mani, naku, lumabas na ho. Sunod na inilagay sa ibabaw ng mixture ang garbanzos, galapong, manok, liempo at itlog. Saka ibinalot sa dahon ng saging at itinali. Pinakulaan ng 15 minuto at pagkatapos, ready na ang tamales. Ang bango. Ito na po siya. I got a 1, 2, tiyarang! O, diba? Itinitinda ito ni Elena sa kanyang maliit na kainan sa halagang 190 pesos kada piraso. Hindi raw ito nawawala sa hapag ng mga taga-Cavite tuwing Pasko, Bagong Taon at Fiesta. Paborito rin nilang ipalaman ito sa tinapay at iulam sa kanin. Parang masarap pa to sa hamburger, eh. I got a 1, 2, 3. Ang sarap niya. Pwede din sa kanin. Opo, pero panalo siyang papakin. Panalo sa tinapay. Sarap din na. Ang sarap. Grabe. Isa pang pagkain na imbento raw ng mga taga-Cavite na hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas ang sarap ay ang hit na pansit-pusit. Yung pansit-pusit, kinakain siya doon sa mga coastal areas ng Cavite tulad ng Kawit, tulad ng Rosario, sa Cavite City, sa Noveleta. So, iba-ibang mga bahay-bahay nagluluto ng pansit-pusit, no? It's a confluence of different
ingredients na nabuo ng galleon trade. Pansit Choco and Sutinta ang tawag ng mga Caviteño sa pansit pusit. Ang ibig sabihin kasi ng salitang Choco sa wikang Chabacano ay pusit. At Chabacano ang wika ng mga taga Cavite noong unang panahon. Ang putahing ito, pinaniniwala ang naimbento ng mga mangingisda noong panahon ng galleon trade. May mga pagkakataon kasing matumal ang huli ng pusit at kailangan nilang pagkasahin ito sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, halos wala na raw nagluluto ng pansit pusit. Kaya noong taong 2005, naisip ni Sonny na muling buhayin ang pagluluto ng pansit pusit sa kanyang karinderya para hindi raw tuluyang malimutan ang sarap nito. So, naisip ko one day na baguhin siya. I-present siya ulit sa public. Hindi na as a soupy dish. Ginawa ko siyang pansit. Ang pagluluto ng pansit pusit, simple lang daw. Ano po yung una pong gagawin? Magpapainit tayo ng mantika. Unahin natin yung sibuyas. Bakit ho? Para hindi masunog ang bawang. Mas masarap to kung mas maraming bawang. Sunod na inilagay ang pusit na may tinta at tubig. Hinaluan ng suka para mawala ang lansa nito. Pinakulo ng konti at tinimplahan ng paminta at patis. Saka inihalo ang carrots at bihon bago ito pinakuluan. Inihalo ang repolyo. Inilagay sa bilao at nilagyan ng carrots at spring onions bilang garnish. Nilagyan din ito ng chicharon at kalamansi sa ibabaw. 350 pesos ang bawat order ng pansit pusit. Kahit itim ang kulay, sa linamnam ng pansit pusit, hindi raw kayo magdadalawang isip tikman ang unique na pansit na ito. Okay, isa sa mga heritage food dito sa Cavite City ang pansit Choco and Sutinta. Ayan. And of course, eto na, kakain na, tikiman na. Amoy na amoy tinta ng pusit. Parang kumakain ka ng adobong pusit na may pasta or pansit. Pero masarap siya. Tama din yung timpla nung pagkaalat. Hindi siya maalat at all. Pati itlog ng isda, naisipan ding gawing putahe ng mga taga Cavite. Kasi mahilig kami sa mga kondimentos. Kinalakihan ko na yan mula pa sa lola ko na taga Rosario, Cavite. Dati, nung wala pa tayong mga overfishing at spawning season ng mga tuna, napakaraming itlog na halos tinatapon na lang at pinamimigay ng mga tindera ng isda sa palengke. Ang gagawin ng lola ko, iunin niya yan, niluluto na nila yan, ginigisa na nila para pandagdag sa ulam. Karaniwang itlog ng malalaking isda gaya ng tuna at blue marlin ang ginagamit sa paggawa ng huevos de pescado. Tama po, no? Huevos de Pascao. Oro. Oro. Bakit oro? Kasi meron pa tayong dalawang versions niyan, yung negra na niluto sa squid ink at saka yung blanco or blanca na niluto sa coconut milk. Wow! Ang oro po. Sa atsuete. Atsuete. Sa pagluluto ng huevos de pescado oro, iginisa ang sibuyas at bawang sa mantika. Inihalo ang kamatis, dahon ng laurel, paminta at atsuete. Inilagay ang itlog ng tuna at saka pinakulo. Dinagdagan ng suka at asin na pampalasa. At pagkakulo, nilagyan ng dill na isang uri ng herb at pinakulo uli para manuot ang lasa. Ilang saglit lang, pwede nang tikman ang ginisang itlog ng isda. Dahil may kamahalan ng itlog ng isdang ginagamit, ibinebenta ni Sonny ang huevos de pescado sa halagang 450 pesos kada bote. Pero wala naman daw katulad sa sarap kapag inulam na sa kanin at ipinalaman ito sa tinapay. Pwede rin daw itong ihalo sa pasta.
Yung lasa po niya, hindi mo aakalain na itlog ng tuna. Akala mo talaga parang dinurog na karne. Para pa nga siyang karne ng baboy. But of course, the good news is, tuna po. Hindi maubusan ang ating kultura ng masasarap na pagkain. At ang higit na nagpapalinamnam sa mga to, ang mga kwentong nagpapabusog, hindi lang sa ating mga tiyan, kundi pati na rin sa ating isipan. Ang nagpasaya sa akin today ay kasi usually lagi akong umiiyak. Araw-araw sa soap. Pero ngayon, wala akong crying scene.